bagong taon, dapat mga bagong pasyalan at gimmick din ang ating madiskubre. Gusto mong lumipad sa nag-aalborotong bulkan? Dumayo sa isang resort na parang wala sa Pilipinas. O kaya makipagbuno sa mga higanteng alon. Nung nag-alboroto ang Mayon nitong Disyembre, imbes na matakot, maraming turista ang sumugod sa Albay. Pero maraming pusisero ang nadismaya nung hindi naganap ang inaasahang pagsabog. Hindi kailangang magkaroon ng trahedya para makita ang ganda ng Albay. Si Henry at ang kanyang mga kamag-anak na galing pa ng Australia, sumugod sa Bicol. We knew the level had gone down from level 5 to level 3, so it was a good time to come see, yeah. So, and it's been amazing. May mas nakakaaliw ngaraw na paraan ngayon upang matanaw ang ganda ng bulkan. Ang zipline. 1, 2, 3, here we go. Really fun! Sa habang 287 meters, tsak daw na mapapagmasdan mo ang Mayon sa lahat ng mga anggulo. Sa taas na 1,000 feet, tsak raw na mahi-hypnotize ka ng Mayon. Pagkatapos ng paglipad ni na Henry, rappelling naman pababa ng Linyon Hill. Pretty good. Not bad at all. Nag-hiking pa sa Jungle Trail. At nakipagbakbakan ng paintball sa ibang mga turista. Hanggang narating nila ang huling bahagi ng kanilang pamamasyal, ang pag-akyat ng Mount Bariw gamit ang ATV o ang all-terrain vehicle. Halos 1 oras ang biyahe paakyat ng bundok. Pero sulit daw pagdating sa tuktok. Kung saan sa taas na 3,000 feet, matatanaw ang Mayon Volcano, ang Albay Gulf at ang buong Legazpi City. Thank God! Thank you! It's really awesome. God is really, really good. So, I'm really, really grateful. Doon na sila inabot ng tinatawag na magic hour o ang takip silim. Almost nandito pong visitors namin is mga foreigners from other countries na siyempre medyo nag-smear down na, binaba na po ng ating lokal gobyerno sa panguna namin governor. Medyo nagdadatingan na po yung mga bisitas para manood po ng volcano uli. Pero ang kukumpleto sa iyong pagbisita sa Mayon, si Vicente Ajero, mas kilala sa tawag na Enteng Bato. Hindi na ako gumagamit ng mga antikurente. Ito pato lang. Okay na sa akin to. Dinarayo ang kanyang mga obra mula sa natuyong lava. Inuukit niya ang mga ito upang makabuo ng iba't ibang mga figura. Walang puhunan, papo lang. Kung sa kahoy naman ako babaling, masisira yung mga kalikasan. Mga kakahuya. Itong bato, libre lang, pupulutin lang kung saan-saan dyan sa ilog. Sa pamamagitan daw ng mga souvenir na ito, maiuuwi mo ang isang maliit na bahagi ng Mayon. Tapos na nga ang holiday season, pero marami ang gustong humabol sa pagliliwaliw.
sa mga naghahanap ng adventure sa dagat. Higante rin ang mga alon sa bayan ng Baler sa Aurora. Ang Sabang Beach, perfect sa surfing. Kung minsan nga raw ang mga alon dito, umaabot hanggang 14 feet. Sa panahong ito, ngayon pa lang talaga namin naisipan na maipakilala dahil isa ito sa itinuturing namin dadayuhin ng mga turista dito sa bayan ng Baler. Ang pamilya Namora, dahil sa mismong tapat lang ng beach sila nakatira, ang buong pamilya adik sa surfing. Ang madre de pamilya na si Marivic, dalaga pa raw nagsusurfing na. Ilang mga kompetisyon ng araw sa buong Pilipinas ang kanyang nasalihan at naipanalo. Pag may bagyong 8, ganyan, 9 feet, 10, oo. Kung ba hindi na kayang anuhan, ako, hindi ko na kaya. Sa mga lalaki, pwede. Ang bunsong anak na si Kaheya, sa edad na 8 taon, mas piniling sa mga alon makipaglaro. 5 taon lang daw siya nung nagsimulang mag-surfing. Kaya po ako nakasali sa competition, po. Kasi nga po, gusto po namin nag-premyo kami sa pag-aaral po namin sa school. At ngayon, ang hilig ng pamilya Namora, kanilang napapakinabangan. Nagpapaarkila sila ng mga surfboard sa mga turista. Sa mga nangangarap namang mag-relax in style, pwede kang tila mag-abroad nang hindi umaalis ng Pilipinas. Ang resort na ito sa San Fernando, La Union, parang isla ng Santorini sa Greece. May malaking dome rito na napintahan ng iba't ibang mga tauhan ng Greek mythology. Ang buong paligid, puting-puti. Ang view ng beach, overlooking. Talagang Greece na Greece ang dating. We have here basically the views, the location, the ambience. We're targeting golfers, so obviously we have a golf course for entertainment. We have casino for entertainment, which is open 24/7. In northern Luzon, there is only this place that is based on Santorini, which gives people the feel that they have left the country without actually leaving the country. Nakilala namin dito ang mag-asawang Nap at Rhea. Pangalawang beses na raw silang magbakasyon dito. So, nag-road trip kami last, a few weeks ago. 2 weeks ago, road trip kami. Tapos dumaan kami dito. Nakita namin ang ganda-ganda ng place. Sabi namin, babalik kami for sure. Kasi kulang yung time na nandun tayo. So, we just had one night. So yun, sabi namin, we have to be back. And smile! Tamang-tama raw ito sa kanilang family bonding. At hindi lang daw ang view at ang mga pasilidad ang kanilang sadya rito, pati na ang pagkain. European at Mediterranean ang menu. May hummus, gamberi al pesto, T-bone steak, Moroccan-style spicy lamb shank, ang 4 stagioni pizza. Very good, delicious pizza. Ilang buwan na lang, summer na. Kaya ngayon pa lang, diskubrihin na ang mga bagong papasyalan. Bilang simbolo ng 2010, ang tigre ang dapat magsilbing paalala sa atin upang maging mabilis at agresibo kung gusto nating matupad ang ating mga pangarap. Pero wag lang sa swerte iasa ang kapalaran. Kahit bago ang taon, ang swerte dumadating lang sa mga masipag. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.